Hello po mga kabisnes, naimbag na tayo amin mga kabisnes. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayo kalagayan saan man panig kayong mundo naroroon. Yun no? For today's video mga kabisnes ay tara po samahan nyo po ako sa pag-prepare ulit ng ating lulutuin ngayong araw na to. Ito po ay ulam namin dito sa bahay mga kabisnes at tara samahan nyo po ako at hindi ko alam kung na-try nyo na po tong luto na to sa munggo mga kabisnes. Opo, tama po ang inyong narinig. Munggo po ang ating lulutuin ngayon. Ito po ay prepare ko lang na mga sangkap ng ating ulam ngayon na munggo. Kaya tara po at i-prepare po muna natin mga kabisnes namin. Minamahal. Gulay po yung ating lulutuin pero gulay pa rin po yung ating mga ire-reading sangkap niya mga kabisnes. Meron po tayo dyan na ampalaya na bunga. May kamatis po tayo, bawang sibuyas of course, tsaka siling green. At saka syempre meron po tayong konting luya. Yan mga kabisnes yun pang pagbababaran ko nung ampalaya ay nilagyan ko lang po ng konting asin mga kabisnes para po hindi naman ganun mapait ang ating ampalaya. Sino po sa inyo yung gumagawa ng ganun mga kabisnes? Yung ibinababa din yung ampalaya sa tubig na may asin kung nag-prepare pa o kaya naghihiwa ba para po matanggalan ng pait yung ating ampalaya. So, yung iba po mga kabisnes ay hindi sila naniniwala sa ganun pero ako naniniwala po at ginagawa ko mga kabisnes. So, yan mga kabisnes, yung iba din po pala hindi na sila naglalagay ng luya sa ating munggo. Ako po kasi nakasanayan ko po na maglagay ng luya at nasasarapan po ako sa may luya mga kabisnes. Try nyo rin po na may luya ang inyong munggo. Para kahit wala pong sahog, parang may manok siya mga kabisnes. Parang may sahog ang ating munggo pagka ganun. Kaya sinasuggest ko po na try nyo, baka inyong magustuhan. Kahit hindi kayo nasanay na merong yung ating munggo, yung may luya ba. At of course, naglalagay po ako ng kamatis mga kabisnes sa ating munggo. Pampasarap din at pampalasa yan mga kabisnes nating minamahal. So yan, sibuyas naman po ang ating babalatan din. Hugasan ko po muna lahat yan para ma-prepare ko na ng tuluyan mga kabisnes namin. Pero syempre mga kabisnes, yung pagluluto ay tulad nga ng lagi kong sinasabi ay kanya-kanyang version lamang po yun. Ito pong pagluluto ko na to ng munggo ay isa sa mga version ko ng pagluluto ko ng munggo na gulay. So, ayan po mga kabisnes, nasa inyo po yun kung gusto po ninyong gayahin or hindi po. Wala naman pong problema mga kabisnes. Ang akin lang, sinishare ko lang po kung ano yung way ko ng pagluluto ng munggo mga kabisnes. At ito nga po mga kabisnes, nahugasan ko na po yung mga ibang sangkap at syempre, ipi-prepare na po natin tong mga to mga kabisnes. Kayo po mga kabisnes namin minamahal, anong version nyo ng pagluluto ng ganitong ulam. Yung iba po kasi ginagataan, di ba po mga kabisnes? Yung iba ginigisa ng may alamang, yung alamang na hipon, yung iba ginigisa ng may bagoong isda. Kaya iba-iba po tayo ng version, di ba po mga kabisnes? Kaya papakita ko naman sa inyo ang isang version ko kung paano magluto ang inyong lingkod ng munggo. Pero itong ganitong version mga kabisnes naming minamahal, nung nagtitinda ako ng ulam ay isa rin sa mga nagustuhan nila na lutong ulam ko. Kaya masasabi ko po sa inyo na try nyo rin po mga kabisnes, baka magustuhan din ng inyong mga panlasa. So yan, nandito na po tayo sa kamatis. Ito na lang po yung ating ipiprepare na gulay or sangkap ng ating munggo ngayon mga kabisnes.
At yun nga po mga ka-business, tapos ko na pong mai-prepare yung mga sangkap. Ito naman po ang ating ipi-prepare. Ito po ay hipon mga ka-business na yung pinatuyo. Pinipit-pit ko lang po na ganyan para yung nasa ulo niya mga ka-business na matutulis ay matanggal. Para hindi po hindi po nakakasugat ng gilagid pag kinain na natin. Ganyan po ang ginagawa ko, ganyan ang pagpiprepare ko ng hipon na tuyo. Pipit-pitin ko muna tapos tatanggalin ko yung mga durog dyan mga ka-business namin minamahal. Ganyan lang po, lalagay ko sa plato. Wala po kasi akong plat na plato kaya hindi ko siya maitaip. Yung yung parang ginagawa sa palay. Kaya ganyan na lang po yung ginawa ko. Kumbaga minano-mano ko na lang. Yan. Hindi po kasi flat yung plato ko. Kaya hindi ko po siya maitaip. Or may ano bang tawag sa Tagalog nun? Pasensya na po kayo mga ka-business at hindi ko po alam sa Tagalog yung sinasabi kong Pero alam po yan ng yung mga kapwa naming lumaki sa bukid or sa magsasaka. Alam po yun, yung mga sinasabi ko. Lalo na yung mga Kailokanuhan, alam na alam yun kung ano yung sinasabi kong pagtaip. So, yun, ganun lang po yung paglinis ko at igigisa na po natin mga ka-business naming minamahal. So, wag nyo na lang pong pansinin yung aking kawaling yan at may itim-itim na po talaga yan sa gilid. Kahit naman po, binabrush ko ng steel wool at grabe ng pagkukuskus ko dyan ay talagang maitim pa rin. Tulad ko siguro yan mga ka-business na maitim. Char. So, wag nyo na lang pong pansinin. Nung mainit na po yung kawali ay naglagay na ako ng syempre mantika mga ka-business at painitin po natin ng konti. Kung mapapansin nyo mga ka-business, wala po akong prepare na kung ano man ang pangsahog kundi yung hipon. Yun lang po ang ating isasahog at syempre okay na po yan. Bukod sa tipid po tayo ngayon ay syempre mahal po kasi ang ating mga pangsahog ngayon tulad ng mga karne. Kaya okay na po to sa mga taong hindi maarteng katulad namin. Char! Sa mga taong kumakain po ng ganito mga ka-business. At uunahin ko lang po tong luya para lumabas po yung aroma at bango niya mga ka-business. Yan. Pero mamaya ay susunod ko na rin agad yung ating mga ibang sangkap. Nilagay ko na rin po pala dyan yung sibuyas at bawang mga ka-business. At syempre, break time po muna natin. Char. Inom po muna tayo ng tubig mga ka-business. At ito igisa muna natin ng mahinang apoy para pantay po yung pagkakagisa. At syempre, haluin lang po natin ng haluin para hindi po dumikit. Kasi konting mantika lang po yung nilagay ko para hindi naman po tayo ma-oil sa ulam. So, nilagay ko na rin po yung ating hipon. Yan, mabango po yan pag ginigisa mga ka-business na ganyan. Para mamaya pag nilagay natin sa ating munggo ay lalabas ng husto yung bango niya mga ka-business. Kasi naigisa na ng bahagya. So, ganyan lang po. Mekos lang po natin ng mekos hanggang sa mahilong mga taong nasa paligid natin. Char! So, ayan mga ka-business, medyo itutusta-tusta ko lang po yung pinakahipon para mabango. At syempre, lagay na rin po natin yung kamatis at sili. Lagay na rin po natin yung sili. Lalagay po ako ng sili mga ka-business kasi pampadagdag bango po. Minsan nga po kung mayroon pang dahon ng malunggay, may dahon ng sili, yun, may alugbati. Ganun po ako magluto ng munggo minsan mga ka-business. Pero kung anong syempre available ay yun lang po yung aking ilalagay ngayon. Meron po kasi ngayong ampalayang bunga. Kaya yun po yung aking ilalagay. At masarap po kasi yan mga ka-business. Kaya try nyo na po. Medyo lulutuin ko lang po yung mga kamatis mga ka-business para lumabas yung katas niya. Kaya tara po, antayin na lang po natin. Pero wag po nating papabayaan sa paghalo ng paghalo para hindi po siya masunog. Kasi po, once na nasunog po or natusta po yung ating niluluto ay naglalasa po sa ating putahe or sa ating nilulutong ulam. Kaya dapat po ay nakabantay at tinitignan-tignan po natin, lalong-lalo na imimekos-mekos natin mga ka-business para hindi po siya
mga moy or maglasang sunog. So, tara po at antay-antayin lang po natin saglit. At yun nga po mga kabisnes, nung okay na po yung ating ginigisang mga sangkap ng ating munggo ay sasalin na po natin dito sa pinakuluan nating munggo kanina mga kabisnes. Opo, ito na po yung ating pinakuluang munggo kanina, pinalambot. Napakarami po niyan mga kabisnes, 40 pesos po yan. Hindi ko po akalaing yung ano siya, maganda yung paghalsa niya. So, kaya dinagdagan ko ng dinagdagan ng sabaw. Tama-tama po to mga kabisnes, maghapon na po naming ulam to ni Lito. At magdadagdag lang po tayo ng konting asin dyan mga kabisnes. At konti lang kasi may lasa na po yung ating ayun na, patalastas lang po tayo muna sandali mga kabisnes, ano? So ayun po, kami po ay dealer ng mga sewing machine. Iba-ibang klase mga sewing machine po, high speed, aging, piping, etc. Ano po, household, industrial. Meron po tayo niya mga ka-business. So, doon sa mga inquiries po, paki-message nyo po yung Facebook page namin at paki-contact rin po kami sa aming cellphone number. Maraming salamat po mga ka-business. So, yun, tuloy na panonood. Discover! At kung makikita nyo mga kabisnes ay kulong-kulo na yung ating munggo. Hinayaan ko po pala siyang kumulo ng kumulo dyan mga kabisnes para yung lasa ng mga ginisa natin, lasa ng hipon, lasa ng kamatis ay maglasa ng husto dito sa ating gulay na munggo. Of course, syempre hindi mawawala ang ating tikiman portion. Tinikman ko po muna mga kabisnes para kung kulang ang lasa ay madagdagan at mai-adjust natin. At meron po pala akong sotanghon dito. Naglagay po ako ng 2 sotanghon diyan. So yan po mga kabisnes. Kung gusto nyo pong gayahin tong ganitong luto ng ating munggo ay syempre try nyo din po. At yan, mayroon po tayong bunga ng ampalaya. Yung bunga po ng ampalaya mga kabisnes ay hinugasan ko na. Diba po kanina binabad ko ng tubig na may asin. Hinugasan ko rin po yan mga kabisnes kulit. So ayan, isang kulo na lang at okay na po ang ating munggong gulay. So ganyan po. Ayan, napuno na po ang ating lagayan. Hindi ko na po yan muna tatakpan hanggang sa kumulo mga kabisnes. At pagka kumulo ay okay na ang ating munggong gulay. So ayan po, antayin ko lang pong kumulo ng kumulo. Isang kulo lang po yan ng bongga ay okay na. Maluluto naman po yan hanggang mamaya yung ampalaya kasi mainit po yung sabaw niya. So ayan mga kabisnes, try nyo po itong ganitong mga pagluluto or baka gusto nyo pong tikman ng version ni Vera. Meron pa po pala akong nakitang isang sili at nilagay ko na, pinahabol ko na mga kabisnes. So yan, medyo kumukulo-kulo na at mamaya ay okay na at papatay na po natin ang ating kalan. So yan mga kabisnes oh. At bago po matapos pa lang ang vlog na to mga kabisnes ay gusto ko lang kunin tong pagkakataon ulit na to para magpasalamat sa mga natitirang at naniniwala sa mga vlogs ko at syempre sa mga nagpapalakas loob sa akin lagi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po talaga sa inyo. At syempre, for the last time na tikim ay okay na. Nagtikim ulit si Ate Vera. So yun mga kabisnes, malapit na po nating patayin at yan na po ang ating munggong gulay. Lagi po kayong uminom ng tubig mga kabisnes kahit anong ginagawa nyo. Ako pala inom naman po ako ng tubig pero talagang sakitin lamang po. Yan. At isa pa po palang tip ko mga kabisnes, pag ampalaya po yung inyong gulay ay wag daw po ninyong haluin para hindi sobrang pait. Yan. Ako po hinahalo ko lang at pinapailalim ko para pagkulo ay papatayin ko na. So ayan mga kabisnes, medyo nilakasan ko lang po ng konti para kumulo na po ng husto at okay na. Kasi okay na naman na po yung lahat. Kumbaga pakulo na lang po sa huli. Yan. Pakulo na mga kabisnes.
yun nga po at okay ng ating nilutong munggo. Tinakpan na po natin at papatayin na po natin yung ating kalan. So, ito na po ang ating finished product ng ating munggong gulay. Yan. Huwag po masyadong lulutuin yung ampalaya mga ka-business para masarap-sarap siya. Pero syempre, depende po yun sa kakain at mag-uulam. So hanggang dito na lamang po ang aking munting vlog mga ka-business. Sana po support nyo palagi at sana po pa-share naman po, pa-share mga ka-business. Salamat po. Bye. God bless us all. Lahat ay magkakasama, tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. I keep it for a heart of gold.
namin kayo.